So hi mga Kabs, kumusta? Sana sa buting kalagayan at manulusog pangatawan. TJTV mo pala ito. Kung hindi ka pa naka-follow, naka-subscribe, ano pang hinihintay mo? Subscribe, follow my YouTube channel, Facebook page, TikTok account, at i-like and share. Tara, umpisa na natin topic, ang video. Let's go! So mga Kabs, eto na naman tayo. Ha? Etong si Kati Binag, eto yung nagsasalita sa mga live interview ni Maharlika. Ha? Eto si Kati B nag-iimbento ng mga kwento patungkol sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, patungkol nga doon sa video na nilik nilang pulburon video na halata naman na walang kakwenta-kwenta. Ha? Etong si Kati Binag. Kati Binag na to, alam nyo na. Tandaan nyo ang mga nakikita nyong picture. Kung anong klaseng tao pala ito. Ha? Ito yung taong nananira sa presidente na di naman pala kalinisan ang kanyang background. Kung ano-ano ang paninira kasi may connection pala sa mga Duterte ang babaeng ito. Tama inyong mga narinig. Pakinggan nyo ang video na to. Ewan ko na lang kung matutuwa kayo, comment down below, pakishare. Ewan ko na lang kung ano-anong paninira sinasabi sa ating mahal na Pangulo, yung pala hindi naman pala malinis. Pakinggan na. Eto na. Good luck. Sino ba itong si Kati Binag? Ang babaeng star witness ko ni Maharlika sa kanyang pekeng pulburon video at sa di umano'y pagiging drug user ng Pangulo. Kasama siya sa mga ambisyosang palaka na pilit gumagawa ng paraan upang siraan ang administrasyon. Ito ay upang mangagaw ng kapangyarihan at iluklok si Sara Duterte bilang presidente. Sa mga hindi nakakakilala kay Kati Binag, ay siya po ay dating kabit at laruan bilang parausan ng negosyanteng si Tony Boy Florendo. Siya rin ang dahilan kung bakit itong si Tony Boy Florendo at ang kanyang best friend na si Pantaleon Alvarez ay naging mortal enemies dahil sa tinaguriang War of the Kabits sa lalawigan ng Davao del Norte. Binastos kasi niya ang kabit din at kinakasama ni Pantaleon Alvarez na si Jennifer Vicencio sa isang pagtitipon. Ang dahilan, BFF ni Kati Binag ang urig na asawa ni Alvarez na si Emily Alvarez. Dahil dito ay nagalit si Alvarez kay Kati Binag na kinampihan naman ni Tony Boy. Ito ang naging mitsa kung bakit naging mortal na magkaaway si Tony Boy at si Alvarez hanggang magsalpukan sila sa politika. Yan ang background ni Kati Binag. Ano naman ang dahilan ni Kati Binag? At ngayon ay bigla siyang nasangkot sa fake news queen na si Maharlika at bakit nagpapagamit siya sa mga Duterte para siraan si BBM. Ito ang sagot niya. Ibinasura na kasi siya ni Tony Boy na tinaguriang Banana King dahil siya ang nagmamay-ari ng pinakamalaking banana plantation sa Pilipinas. Ito ay matapos siyang mahuli ni Tony Boy na nanlalalaki. Hindi niya kasi alam na yung hotel kung saan nag-check-in kasama ang kanyang lalaki ay pag-aari ng kaibigan ni Tony Boy, kaya siya nabisto. In short, kumabit din sa ibang lalaki ang kabit na si Kati Binag. Dahil dito ay naputol na ang kanyang suporta bilang dakilang kabit, kaya kailangan niyang rumakit sa mga Duterte. Mula sa pagiging spoiled na kabit ay biglang naputol ang layaw, kaya galit na galit siya kay Tony Boy. Mula sa pagiging high-class kabit ay naging political prostitute si Kati Binag. Ginagamit niya yon ni Kati Binag ang kanyang naging relasyon kay Tony Boy Florendo na matagal nang nababalita na isang cocaine addict upang iugnay ang kanyang bisyo kay BBM dahil matalik na kaibigan ng Pangulo ang kanyang pamangkin at kasalukuyang special assistant to the president na si Anton Lagdameo. Pero kung ang tanging batayan ng pagiging addict ay ang relasyon kay Tony Boy, ibig din bang sabihin ay addict din sa cocaine ang kanyang ex-BFF na si Alvarez at si Pangulong Duterte? Hindi ba't sanggang dikit din noon ni Digong si Tony Boy at isa pa ito makamit ang kanilang ambisyong makapangagaw ng kapangyarihan? Ganyan kadaling magsinungaling ang isang dakilang kabit na sanay magbenta ng kipay sa mga matatandang hukluban.